Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ay kayo pong mga taga-subaybay ng 7-7 prayer ng ating pong konferensya. At ngayon pong umaga ay gusto pong magbigay sa inyo ng inspirasyon at na pagpapala at isang kalakasan na pag-uugutan po natin sa ating Panginoon sa ating panahon ngayon. Gusto po kong dalhin kayo sa pag-aaral ng sulat po ng ating Panginoong Hesus sa ating Panginoon sa libro ng mga unang hari, sa talata po ng 3 at hanggang kapitulo 3 hanggang kapitulo 4. Ito po'y kasaysayan at panahon ng ating pong kinikilalang hari na si Haring Solomon, no? Nung siya po ay bago po tawagin ng ating Panginoon at binigay sa kanya ang panguna sa Israel at sa bayan ng Diyos, ay binigyan po siya ng isang paraan ng mga kaloob. At dito sa pagkakataong ito, gusto po kayong magbigay ng isang paraan at kaisipan na magtutulong po sa atin, magtuturo sa atin at maglalapit sa atin sa Panginoon at ganun po sa mga gawain natin sa paglilingkod sa Kanya. Ito po ay hango sa 1 King 3 verse 9. Dito po ang pakasabi ng kwento at talata na gusto pong dalhin sa inyo. Ito po ay nung ang ating Panginoon ay magsabi sa Kanya na ay Solomon na humihiling ka ng anumang bagay sa akin at ibibigay ko. At ang sabi ni Solomon ay ganito: "Give me an understanding mind so that I can govern your people well and know the difference between what is right and what is wrong. For who by himself is able to carry such a heavy responsibility?" So ito po yung paraan na request ni Haring Solomon sa ating Panginoon. Paggamat granad ng ating Panginoon yung request niya yun, sabi, give him understanding mind to govern your people well. Yun po yung paraan. At ang paraan na ni Solomon, kasi nga bilang isang kabataang hari, ay nahirap sa kanya pangunahan ang buong Israel. Pero ang gusto pong dalhin sa inyo ngayong ay isang paraan ng pag-aaral ng siyensya at po'y may kinalaman po sa ating pong kaisipan. Kaya po pinamagatan ko po ang ating pong pag-aaral ngayon, the brain capacity. Ito pong pag-aaral po ngayon natin, ito po'y sinulat ko, ito po'y ginagawa ko pong devotional. At ngayon ay sa ating pong pamamaraan, gaano po ba kalaki ang kaisipan ng tao at gaano ang kapasidad po nito. So, basahin po natin para po, no? Sabi po dito, most people when asked something what is their wish to have, often say, they will said, wealth, houses, cars, or even fame. But Solomon, si Solomon ay, sabi dito, had the different wishes. When he was asked by God, he asked to have great wisdom, to lead God's people to know the right from wrong. All of this was granted by God. And with free wish. Ito yung maganda. Dahil tama yung hiningi ni Solomon sa ating Panginoon. May mga kaakibat na dagdag. Ito yung laging inaano po natin, memorize po natin sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Pag tama po ang hinihiling natin sa Diyos at tama yung set of mind natin, ito po yung maganda po kasi kailangan hindi lang po tayo humihingi sa Panginoon, kundi pati yung ating kaisipan ay naayon din sa kalooban ng Diyos. Pag yun na nag-meet, ay malamang po bahang dinggin at bigyan ng pakinggan at ating mga kahilingan, no? So ganun po yung paraan. Kaya yung freebies ni Solomon, dinagdagan siya ng riches at ng honor. Yun yung paraan ng ating Panginoon sa
Minsan po sa ating mga buhay, kung titingnan po natin, ang mga narinig ko po ng mga madalas sa ating mga matatanda at mga magulang. Pag ikaw raw po ay nag-aaral, tapos minsan yung mga kabataan sobrang aral, tapos minsan nagka-problema, na stress, na depress. Minsan sasabihin natin, at medyo nagkaroon ng problema na pag-iisip. Sasabihin natin ng mga magulang natin, sa sobrang pag-aaral kasi kaya nasiraan ng ulo. Pero kung titingnan po natin, ang katotohanan, para malaman po natin, gaano po ba ang kapasidad ng ating pong kaisipan? Kung titingnan po ninyo, babasahin ko po isang talata po rito, na sa chapter 4 naman. Sabi po rito, sa sagot ng ating Panginoon kay Solomon. Chapter 4, verse 29, nas parehong libro, First King. Sabi niya rito, God gave Solomon great wisdom and understanding, and a man with broad interest. Ito po yung maganda na gusto kong dalhin sa inyo. Yung pag sinabi po ng binigyan ng Diyos si Haring Solomon ng pangunawa at kaisipang malawak ang mga interest, yung gusto niya. Kung titingnan po natin sa pag-aaral, sa study po ng ito po ang aking sinusulat ay para po bibigyan ko po kayo ng research na binanggit po dito sa Stanford University. Kung titingnan po natin, ang pag sinabing broad interest, marami pong branches of knowledge. Pwedeng mag-math, pwedeng mag-science, pwedeng lahat po ng klase, computer, na technical, lahat po yan. Kasi si Haring Solomon, pag binasa niyo po itong talata po na binabanggit ko, marunong po siya sa mga hayop, marunong siya sa mga animalist, botanist, sa mga halaman. So lahat po ng mga branches ng karunungan, pinag-aralan niya. Kaya po naging sabi po sa talata, ang ibang bansa at mga hari ng ibang bansa ay nagsusugo ng mga representative sa kanya para sila ay magpapayo, magtumingin ng advice kay Haring Solomon. Kaya si Haring Solomon, nakita ko po ito pinag-aaralan. May SWOT analysis siya, may tinatawag po siya na dito, dahil siya ay hininga ng payo, siya ay consultant din bilang magaling. Kaya pag kayo po ay hinasa ninyo ang inyong pong naka-inline ng inyong pong kaisipan at puso sa Panginoon, ibibigay po sa atin yan. So, ganito po ang sabi ng kung titingnan po niyo, ayon po sa pag-aaral. Ang kaisipan daw po natin, para po mas mabilis po tayo. Ang sabi po rito ng pag-aaral po ng Stanford, na hinango po at kinuha ko po sa isang magazine, ang title po rito ay Medanta, What is the Memory Capacity of the Human Brain? By Dr. Saurabh Mohrotra. Isa po siyang neuroscientist. Noong May 17, 2022, yun po niyang sinulat ito. Sabi niya po rito, gusto po dalhin. Sabi po rito, kanyang sulat, the human brain is an intricate organ that manages memory, emotion, thoughts, touch, vision, breathing patterns, and every procedure that controls the human body. So, yun po yung paraan at kakayahan ng ating kaisipan. The brain, accompanied by the spinal cord, forms the nervous system. The expert calculated the human brain storage by gauging connection between brain cells and decoded that number into bytes and computer memory units. Alam niyo po, mga tayo po may mga gadget, pag may mga cellphone, mga laptop, at pag tayo nasira at na gusto natin bumili ng bago naman ito, ang lagi natin kinukonsider ay yung memory, gaano ba kalaki. So, ganun din po natin. Kinukumpara ng ating Diyos ang kaisipan po natin para malaman lang natin kung paano pwede tayo mag-store ng maraming memory at maraming kaalaman para po sa ating isip at para magamit po natin. Ang sabi po rito na the human brain contains billions of neurons, each forming thousands of connections. A single byte
comprises 8 bits. And the human brain can store more than 1 quadrillion bytes or data. A petabyte. So, ito po yung pinaka, ngayon ko lang rin po narinig po ito at nalaman. As mentioned in an article in Scientific American, the memory capacity of human brain was testified to be equal to 2.5 petabytes of memory capacity. A petabyte means, ito po para maintindihan po natin kung gaano po kalaki yung petabytes. Ang sabi po ito, it means 1,024 terabytes or 1,000,000 gigabytes. So pag sinabi natin yung may mga memory na ngayon ng mga stories ng memory or ng computer, may 1 terabytes na, dati 5 gig lang, 500 gig yun lang yun natin. Pero pag mas madami tayong may mga files na hindi kumakasya, minsan bumibili tayo ng mga 1 terabyte, may 2 terabyte. Dito po ang kaisipan natin ay kinumpare po sa terabytes, at ang tawag po na mas malaki pa sa terabytes ay petabytes. At yun ay bumubuo ng 1,024 terabytes o million gigabytes. So the average adult human brain can accumulate the equivalent of 2.5 million gigabytes of memory, as per the reports of the study conducted by Stanford. Sabi ko po sa inyo, the human brain compares constructively with the most authoritative modern computers. The cerebral cortex in the human brain is proficient in possessing 125 trillion synapses. So, nababahagi po yun ang ating pong kaisipan. Ganun po karami, 125 trillions of synapses, which may stack as much as 2.5 petabytes of overall memory capacity. So, eto po, ganun po kalaki ang ating pong kaisipan. Na gusto pong i-share sa inyo na tayo po ay meron pong mga paraan at binigyan at pinagkalooban ng ating Panginoong Hesus na hindi po tayo excuse kung ito pong brain po natin ay ganun kalawak at ang kapasidad po niya na pwede po nating alamin lahat ng mga paraan ng kaalaman. Ay pwede po natin namin. Ang appeal ko po sa inyo ngayong umaga, hindi po tayo excuse. Sabihin natin, Panginoon, hindi po ako pwede makapaglingkod sa inyo. Panginoon, mahina ako. Panginoon, wala akong alam niyan. Pwede po natin i-acquire ang lahat ng kaalaman. Kasi po, niready ng Diyos ang ating pong kaisipan para po sa mga bagay na yun. Kaya po, sabi ko, nilagay ko po dito sa aking devotional na sinulat. Therefore, as created human being of God, we can acquire as many you want. The branches of knowledge in order to know God and to serve God. We don't have to excuse of knowing God as our personal and loving God. Hindi po tayo exempted na hindi alamin, hindi kilalanin ng Diyos, at hindi matuto sa lahat ng kaalaman niya. At hindi rin maglingkod sa maraming aspeto at maraming branches ng paraan ng paglilingkod. Hindi po tayo excuse. Sana po, ang appeal ko po sa atin ngayong umaga, maging isang hamon po sa atin na tayo po para makakabilang sa huling pagtatapos ng gawain ng sanlibutan ito. Makianib po tayo. Ang bagong tema po natin, last Sabbath School, Jesus is coming. Be involved. So ngayon, mga kapatid, sana, para po tayo ay makalahok sa gawain ng Diyos, i-acquire natin ang lahat ng kaalaman para sa gawain ng Panginoon. Purihin at tayo po ay mahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa umaga.